Elena. Isa ka lang makina. Si Clara ang tunay na nagpaparamdam sa akin na ako'y lalaki. Ang malupit na salitang dumurog sa 10 taong sakripisyo. Habang nagpapakasarap si Victor sa bisig ng sariling bayaw, naiwan si Elena sa dilim. Ngunit ang luhang pumatak ay naging apoy. Hindi na siya magiging anino. Sa pagbabalik ng mga resibong pilit ibinaon, magbabayad ang lahat. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasinungalingan? Elena is just a machine, Clara. Napaka-boring niyang kasama. Parang walang pakiramdam. Ikaw lang ang nakakapagparamdam sa akin na isa akong tunay na lalaki. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na walang awang ibinaon sa dibdib ni Elena. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng opisina ni Victor. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang insulated container na naglalaman ng mainit na sabaw ng bulalo, ang paborito ng kanyang asawa. 4 na oras niya itong pinakuluan sa mahinang apoy, tinitiis ang init ng kusina, upang dalhan lamang ng hapunan ang lalaking inaakala niyang nagpapakapagod para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa pagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang mga kamay ni Victor na mahigpit na nakayakap sa bewang ni Clara, ang sarili nitong bayaw, habang ang babae ay nakasandal sa kanyang dibdib. Kaya nga nandito ako, Victor. Ako na ang bahala sa'yo. Kalimutan mo muna siya. Ang boses ni Clara ay puno ng malagkit na pag-aakit. Isang tonong kailanman ay hindi inakala ni Elena na maririnig niya mula sa asawa ng namayapa niyang kapatid na lalaki. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Elena sa mga sandaling iyon dahil sa labis na pagkabigla. Naramdaman na lamang niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng isang makapal na tela, pinipigilan ang anumang hikbi na nais kumawala. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas. Gusto niyang sumugod sa loob at saktan ang 2 tataong walang pakundangang niyuyurakan ng kanyang pagkatao sa mismong lugar na pinaghirapan niyang itayo para sa kanila. Ngunit mas pinili ng kanyang mga paang umatras. Dahan-dahan, maingat na inihakbang ni Elena ang kanyang mga paa palayo sa pintuan upang hindi lumikha ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang presensya. Ayaw niyang makita nila siyang ganito, wasak, mahina, at mukhang kawawa. Pagdating sa kanilang malaki ngunit malamig na mansyon, sinalubong siya ng madilim na aura ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Nakaupo ang matanda sa paborito nitong silya sa sala, nakahalukip-kip at tila kanina pa naghihintay upang maghanap ng butas sa kanyang pagiging asawa. Agad na bumuhos ang mga masasakit na salita mula sa matanda. Sinisisi siya sa hindi pag-uwi ng maaga at sa hindi pag-aasikaso kay Victor, na ayon dito ay nagpapakahirap sa kumpanya habang siya ay naglalakwatsa. Tinanggap ni Elena ang bawat salita ng nakayuko, isang kasanayang natutunan niya sa loob ng 10 taong pagbabayad ng utang na loob. Nang tumayo ang matanda upang pumunta sa kusina, naiwan nito ang lumang cellular phone sa ibabaw ng mesa. Umilaw ang screen nito dahil sa isang bagong mensahe. Hindi sana ugali ni Elena ang makialam ng gamit ng iba. Ngunit ang pangalan ni Victor sa screen ang nagtulak sa kanyang mga matang magbasa. Ang mensahe ay malinaw na mababasa mula sa notification. Isang tugon mula sa ipinadala ni Doña Carmen kanina. Nakasulat doon ang mga katagang nagpakirot sa kanyang utak na nagsasabing siguraduhin nitong mapapapirma na si Elena sa deed of transfer ngayong linggo dahil naiinip na si Clara sa bahay na ipinangako nito sa kanya. Tila gumuho ang buong mundo ni Elena sa ikalawang pagkakataon. Isang malamig na hanging tila yumakap sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang pala ang kanyang asawa at ang hipag niya ang nagtataksil sa kanya. Ang mismong pamilyang pinagsilbihan niya ng buong katapatan, ang mga taong tinuring niyang kadugo ay matagal na siyang ibinenta. Gusto nilang kunin ang lahat ng pinaghirapan niya at itapon siya ng walang dala. Sa halip na magwala,
Naglakad si Elena patungo sa kusina at inilapag ang lalagyan ng sabaw sa gilid ng lababo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang unti-unti niyang binubuksan ang takip nito. Mainit pa rin ang sabaw, umuusok at nagdadala ng amoy ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Subalit imbes na ibato ito sa dingding o basagin ang lalagyan upang ilabas ang kanyang galit, kumuha siya ng sandok. Dahan-dahan, sinandok niya ang sabaw at tahimik na ibinuhos ito sa butas ng lababo. Bawat pagbuhos ay sumisimbolo sa pagtatapon niya sa kanyang katangahan at pagiging sunod-sunuran. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na gumawa ng anumang malakas na kaluskos na maaaring magbigay kasiyahan kay Doña Carmen sa kabilang kwarto. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng singaw mula sa sabaw na tumatama sa kanyang mukha, kasabay ng malamig na luhang tuluyan nang kumawala at naglandas sa kanyang mga pisngi. Nang matapos niyang linisin ang lalagyan, nagtungo siya sa kwarto upang ayusin ang mga damit na iniwan ni Victor kaninang umaga. Nang kunin niya ang pitaka ng kanyang asawa upang ilipat ito sa kabilang mesa, may isang maliit at matigas na papel na nahulog mula rito at lumapag sa sahig. Isa itong calling card na may eleganteng disenyo na nagtataglay ng pangalan ng isang tanyag na abogado at financial consultant. Kinuha ni Elena ang maliit na papel at matagal itong tinitigan. Ang kanyang isip ay naglalayag sa mga posibilidad kung bakit may ganitong tinatago ang kanyang asawa at kung paano niya ito magagamit laban sa kanila. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin ng kanilang aparador. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon, isang asawang mukhang pagod, palaging nakasuot ng apron at walang bakas ng kapangyarihan. Gamit ang nanginginig, ngunit determinadong mga kamay, dahan-dahan niyang kinalag ang tali ng kanyang apron at hinayaan itong bumagsak sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng awa at napalitan ng isang nakakapasong lamig na handang maningil. Kung gusto niyo ng laro, ibibigay ko sa inyo ang tahimik ngunit mariing pangako na namutawi sa kanyang isipan habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa kapirasong papel na magiging unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ang umaga sa mansyon ng mga Morales ay palaging nagkukunwaring perpekto. Inilalarawan ng sikat ng araw na tumatagos sa mga mamahaling kurtina at ng amoy ng bagong timplang kape na umaabot hanggang sa malawak na silid-kainan. Ngunit para kay Elena, ang hapagkainan na ito ay isang entablado kung saan kailangan niyang gumanap bilang isang masayang asawa habang unti-unting pinapatay ang kanyang kaluluwa. Abala siya sa pag-aayos ng mga kubyertos nang pumasok si Clara, ang hipag niyang tila isang mahinang bulaklak na nangangailangan ng palaging kalinga. Nakasuot ito ng isang manipis at pambabaeng damit na nagpapalitaw sa kabataan nito, isang malaking kaibahan sa balot na balot at simpleng kasuotan ni Elena. Bakas sa mukha ni Clara ang isang mapanlinlang na kalungkutan, nagrereklamo tungkol sa lamig ng kanyang gabi bilang isang byuda at kung gaano kahirap ang mag-isa sa buhay. Agad namang tumayo si Victor mula sa kabisera, maingat at mabilis na inalalayan si Clara patungo sa upuan na malapit sa kanya. Ang labis na pag-aalaga ng kanyang asawa sa ibang babae sa mismong harapan niya ay tila isang matalim na patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi man lang siya tiningnan ni Victor noong siya ang naglapag ng mainit na tsokolate sa harapan nito, ngunit nang hihingi ng atensyon ng bawat kilos ng lalaki upang siguraduhing komportable ang kanyang hipag. Dapat ay palagi kang nandito sa bahay, Clara. Nakakaawa naman ang sitwasyon mo simula nang mamatay ang kapatid ni Victor. Ang malamig na tinig ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng hapag. Tumingin ang matanda kay Elena nang may halong panunuya at tahasang pagbabanta. Ikaw naman, Elena,
Dapat ay mas lawakan mo ang iyong pag-unawa at huwag kang madamot. Huwag mong kalilimutan kung saan ka galing. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilyang ito, noong bumagsak ang negosyo ng mga magulang mo, marahil ay nasa lansangan ka na ngayon na walang makain. Ang kaunting pagbibigay at pag-aasikaso kay Clara ay maliit na pabor lamang kapalit ng masaganang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang mga salitang yon ay isang pamilyar na lason na araw-araw niyang nilulunok. Ang tinatawag nilang utang na loob ay isang mabigat na tanikalang iginapos sa kanyang leeg noong araw na ikasal siya kay Victor. Naramdaman ni Elena ang matinding pagbara ng kanyang lalamunan, isang pamilyar na bigat na nagbabawal sa kanyang sumagot o ipagtanggol ang kanyang sariling dangal. Nang makita ni Victor na tila nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan, sa halip na ipagtanggol ang asawa, ay sinabayan pa nito ang malupit na panunumbat ng ina. You know what, Elena? You're always so uptight. Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano at ang bilis mong magselos sa mga walang kwentang bagay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Palagi kang mukhang pagod. Parang hindi ka asawa ng isang CEO. Minsan, nakakasakal na ang pagiging sobrang higpit at pagiging boring mo. Kaya hindi mo masisi si Clara kung kailangan niya ng kausap. Kasi kahit ako, napapagod na sa ugali mo. Ang bawat salita ay isang malinaw na pagbaluktot sa katotohanan, isang panlilinlang na unti-unting sumisira sa kanyang pagtingin sa sarili. Nais isumbat ni Elena na ang dahilan ng kanyang pagkapagod ay ang pag-aaral ng mga ulat sa pananalapi at pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya na madalas iwanan ni Victor para sa kanyang mga bisyo, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakabaon ang mga daliri ni Elena sa hawakan ng isang pilak na tinidor. Diin na diin ang kanyang hawak hanggang sa mag-iwan ito ng malalim at mapulang marka sa kanyang palad, na tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng puot at sakit na hindi niya mailabas. Ngunit sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mukha ay nagpinta ng isang maamo at mapagpanggap na ngiti, isang kalmadong tango na nagpapahiwatig ng kanyang mapait na pagtanggap sa kanilang mga panlalait. Nang matapos ang almusal at nagkunwaring abala si Elena sa pagliligpit ng mga baso, nahagip ng kanyang paningin ang isang tagpo na lalong nagpatigas sa kanyang desisyon na lumaban. Bahagyang yumuko si Clara at idinikit ang kanyang mga labi sa tainga ni Victor, bumubulong ng mga salitang tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Ang matamis na ngangiti at ang palihim na paghaplos ni Victor sa braso ni Clara ay isang malinaw na kumpirmasyon ng lahat ng kasuklam-suklam niyang hinala. Ang lihim na pag-uusap na yon ay tila isang anino na nagtulak kay Elena na kumilos ng palihim. Pagkaalis ng kanyang asawa, patungo sa opisina, tahimik na pumasok si Elena sa pribadong silid-aklatan ni Victor. Habang maingat na nag-aayos ng mga nakakalat na folders sa ibabaw ng mesa, isang pamilyar na sobre mula sa bangko ng kumpanya ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Wala sa sariling binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang opisyal na bank withdrawal slip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halagang nakasulat doon. Isang napakalaking halaga na hinugot mula sa joint account ng kumpanyang pinaghirapan niyang palaguin ng patago sa loob ng maraming taon. Ang perang iyon ay inilaan sana para sa isang mahalagang proyekto, ngunit ngayon ay nawawalang parang bula. At ang mas nagpapanikip sa kanyang dibdib, ang mas nagpapalinaw sa lahat ng panlilinlang na ginagawa sa kanya ay ang malaking pirma na nakaguhit sa ibaba ng papel upang aprubahan ang napakalaking transaksyon. Ang kalangitan ay tila nakikidalamhati sa mabigat na pasanin ni Elena. Bago pa man siya makarating sa malaking gusali ng kumpanyang nakatatak sa maliit na calling card na hawak niya, bumuhos ang isang malakas na ulan na tila nagbabadyang lunurin ang buong syudad.
Basang-basa ang kanyang simpleng kasuotan at nanginginig ang kanyang mga balikat sa sobrang lamig habang pilit niyang pinoprotektahan ang loob ng kanyang bag na naglalaman ng kopya ng bank withdrawal slip na nakuha niya sa opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang pagmamadali na makahanap ng masisilungan malapit sa pinto ng gusali, hindi niya napansin ang isang matangkad na figurang papalabas. Bumangga ang kanyang balikat sa isang matigas na dibdib na naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang mga gamit at magkalat ang mga nilukot na dokumento sa basang semento. Agad siyang napaluhod sa malamig na lapag upang pulutin ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan at sa ulan na patuloy na bumabasa sa kanyang mukha. Handa na sana siyang makarinig ng panunumbat at pagmumura, isang bagay na nakasanayan niya sa piling ni Victor sa tuwing siya ay nagkakamali. Ngunit walang galit na boses na dumating. Sa halip, isang malaking payong ang tahimik na sumilong sa kanyang basang katawan, kasabay ng isang pares ng malalakas, ngunit maiingat na kamay na tumulong sa kanyang pulutin ang mga nabasang dokumento. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya ang isang lalaking may kalmadong mga mata at maaliwalas na mukha. Ito ang lalaking nasa calling card, si Enrico Santos. Sa halip na husgahan ang kanyang kaawa-awang hitsura, inalalayan siya nitong tumayo at iginiya patungo sa isang mainit na kapehan sa gilid ng gusali. Pinaupo siya nito sa isang tahimik na sulok at umalis ng sandali upang kumuha ng tuwalya at inumin. Pagbalik ni Enrico, may dala itong isang mainit na tasa ng kape na maingat niyang inilapag sa harapan ni Elena. Uminom ka muna. Baka magkasakit ka sa sobrang lakas ng ulan sa labas. Ang malumanay nitong wika na may halong sinseridad na matagal nang hindi naririnig ni Elena. Dahan-dahang binalot ng mga nanginginig na daliri ni Elena ang tasa ng kape. Ang init na nagmumula sa porselanang tasa ay mabilis na gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad, patungo sa kanyang dibdib na namamanhid sa sakit. Sa sandaling iyon, isang masidhing kirot ng awa sa sarili ang sumaksak sa kanyang puso. Ang sarili niyang asawa ay walang ginawa, kundi maliitin at saktan siya sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ngunit ang isang estrangherong ngayon lamang niya nakaharap sa gitna ng ulan ay nagawang bigyan siya ng kalinga at paggalang. Kinagat ni Elena ang kanyang ibabang labi, pinipigilan ang paghikbi. Habang tinititigan ang umuusok na kape, dinaramdam ang isang pambihirang ginhawa na hatid ng simpleng presensya ng lalaking ito. Habang pilit na pinapakalma ni Elena ang kanyang sarili, hindi maiwasan ni Enrico na mapadako ang tingin sa dokumentong pilit nitong pinatuyo gamit ang mga tissue paper. Bilang isang bihasang financial consultant, ang kanyang mga mata ay mabilis na nakapansin ng isang malaking irregularidad sa mga numero. Ngunit sa halip na ipahiya si Elena o usisain ito ng walang pakundangan, pinanatili niya ang kanyang banayad na tono. I'm sorry kung nangingialam ako, Mrs. Morales. My daily life revolves around numbers at sa isang tingin pa lang, may nakikita na akong kakaiba sa withdrawal slip na yan. Panimula ni Enrico. Napatingin si Elena sa kanya, baka sanggulat hindi lamang dahil sa mabilis nitong pagsusuri, kundi dahil sa isang kakaibang pamilyar na kislap sa mga mata ng lalaki. Tinitigan siya ni Enrico na tila ba hindi siya isang ordinaryong kliyente, kundi isang mahalagang taong matagal na nitong pinagmamasdan mula sa malayo. Ang lalim ng pagtingin na yon ay nag-iwan ng isang tahimik na katanungan sa isip ni Elena kung bakit parang kilalang-kilala na siya nito. Naghintay si Enrico ng ilang sandali. Sinisigurado na handa ang babaeng nasa kanyang harapan na marinig ang katotohanang matagal nang itinatago rito. Nang makita niya ang unti-unting pagtango ni Elena, huminga siya ng malalim at inilapit ang dokumento. Ang halagang ito, hindi ito nawala dahil sa pagkalugi ng negosyo tulad ng malamang na sinabi sa iyo. Based on this transaction code, ang pera ay inilipat sa isang private real estate account
Ginamit ang pondong ito para bumili ng isang mamahaling mansyon na nakapangalan sa isang babae. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang mga salitang iyon ay isang malamig na sentensya na tuluyang pumatay sa natitirang hibla ng kanyang pag-asa. Nag-iwan sa kanya ng isang matinding katanungan kung gaano pa kalalim ang impyernong inihanda ng kanyang asawa kasama ang babaeng binigyan nito ng sariling palasyo. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa isang eksklusibong subdibisyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagkalat na bubog. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Enrico, narating niya ang eksaktong address kung saan ginamit ang perang pinaghirapan niyang kitain para sa kumpanya. Nagtago siya sa likuran ng isang malagong puno ng bougainvillea at itinuon ang kanyang paningin sa isang marangyang mansyon na may malalaking salamin bilang dingding. Doon, malinaw niyang nakita ang 2 taong walang pangingiming sumira sa kanyang pagkatao. Naglalakad si Victor at si Clara sa loob ng malawak na sala, tila mga bagong kasal na namimili ng mga kagamitan para sa kanilang pugad ng pag-ibig. Masiglang itinuturo ni Clara ang mga mamahaling muebles, humihiling ng isang imported na sofa at isang naglalakihang chandelier na babagay sa mataas na kisame ng bahay. Bawat hiling nito ay sinasagot ni Victor ng matamis na ngiti at pagtango. Tila handang ibigay ang buong mundo sa babaeng nakakapit sa kanyang braso. Wala nang luhang nagbabadyang tumulo mula sa mga mata ni Elena sa mga sandaling iyon. Ang labis na sakit at pagkabigla mula sa mga nakalipas na araw ay tila natuyo na at napalitan ng isang nakakapasong pagkasuklam. Tinitigan niya ang babaeng nagsusuot ng mamahaling damit gamit ang perang nagmula sa kanyang mga puyat at sakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang buong kabataan at talino upang isalba ang negosyo ng mga Morales, ngunit ang naging kapalit ay ang pagpapatayo ng isang bahay bata ng kasalanan para sa sariling hipag ng kanyang asawa. Sa halip na sumugod sa loob at gumawa ng isang eskandalong magpapakita lamang ng kanyang kahinaan, pinili ni Elena na umatras ng ilang hakbang. Inilabas niya ang kanyang cellular phone mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa kalungkutan, kundi naging kasing tatag ng isang mangangasong naghihintay ng tamang pagkakataon. Itinutok niya ang kamera sa 2 at tahimik na kumuha ng mga larawan at video. Ang bawat imaheng na itatala sa kanyang telepono ay hindi na isang sugat, kundi isang matibay na sandata na unti-unting nagbabalik ng kapangyarihang matagal nang inagaw sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang hangin sa loob ng kanilang sariling kwarto ay bumigat dahil sa panibagong pagpapanggap. Pumasok si Victor na umaaktong pagod na pagod. Pabuntong hiningang tinatanggal ang kanyang kurbata bago pabagsak na umupo sa gilid ng kama. Nagsimula itong magreklamo tungkol sa umano'y patuloy na pagbagsak ng benta ng kanilang kumpanya. Isinisisi ang lahat sa masamang takbo ng ekonomiya. Pagkatapos ng mahabang litanya ng kasinungalingan, lumingon ito kay Elena na tahimik na nagtutupi ng mga damit. Elena, the company is bleeding right now. Wala na tayong mapagkunan ng pondo para sa mga susunod na proyekto. Baka naman pwede mong ilabas muna yung personal savings mo to help the family. Kailangan natin ng sakripisyo ngayon. Ang tinig nito ay nagmamakaawa, ngunit ang mga mata nito ay nagtatago ng isang sakim na intensyon na ngayon ay malinaw nang nakikita ni Elena. Gusto nitong simutin ang huling sentimong meron siya upang patuloy na mapakain ang luho ng babae nito. Lumapit si Elena sa likuran ng kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Victor at marahang hinilot ang mga naninigas nitong kalamnan. Tila isang napakabuting asawa na handang umunawa at sumuporta. Ngunit habang ginagawa niya ito, ang kanyang paningin ay nakatuon sa malaking salamin sa kanilang harapan. Ang refleksyon ni Elena ay nagpapakita ng isang maamong mukha. Subalit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang yelong hindi kayang tunawin ng anumang pagbabalat kayo. Huwag kang mag-alala, Victor.
Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Ang malumanay niyang tugon, isang pangakong may dobleng kahulugan na kailanman ay hindi maiintindihan ng lalaking nag-aakalang hawak niya ang buong mundo. Nang tumayo si Victor upang magtungo sa banyo, umilaw ang screen ng telepono ni Elena na nakapatong sa maliit na mesa. Isang maikling mensahe ang lumitaw mula kay Enrico. Nagpapahiwatig na ang nakatagong account na kanilang pinag-usapan ay matagumpay ng naisaayos. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Elena nang mabasa niya ito. Subalit ang panandaliang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang bumukas ang pinto ng kanilang silid nang walang anumang pasintabi. Pumasok si Doña Carmen. Ang tindig nito ay tila isang reynang maniningil ng buwis at ang mga mata ay puno ng matalim na pag-uutos. Wala itong paligoy-ligoy na humarap kay Elena at inilahad ang isang kulubot na palad. Ilabas mo ang titulo ng lumang lupa ng mga magulang mo, Elena. Kailangan nating itong isanla bilang kolateral bukas na bukas din. Ang bawat pantig na lumabas sa bibig ng matanda ay tila mga kamay na sumasakal sa huling alaala at dangal ng yumaong pamilya ni Elena. Ang buong magdamag ay ginugol ni Elena sa harap ng kanyang computer. Pilit na isinasantabi ang pagod at ang kirot sa kanyang dibdib. Ang malamig na liwanag mula sa screen ang tanging saksi sa kanyang pagtitiyaga habang binubuo ang isang masalimuot na plano upang isalba ang naghihingalong proyekto ng kumpanya. Bawat numero at bawat pahina ay naglalaman ng kanyang talino at pawis. Kinailangan niyang magkunwaring abala sa negosyo upang maantala ang sapilitang pagkuha ni Doña Carmen sa titulo ng kanyang lupa kagabi. Isang pansamantalang pag-iwas sa tiyak na pagkawala ng huling pamana ng kanyang mga magulang. Nang matapos niya ang huling pahina ng presentasyon, naramdaman niya ang matinding pangangawit ng kanyang mga balikat. Subalit may isang maliit na pag-asa sa kanyang puso na marahil sa pamamagitan ng tagumpay na ito ay maipapakita niya ang kanyang tunay na halaga kahit man lang bilang isang pundasyon ng kanilang pamilya. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na nadurog pagdating ng umaga sa loob ng malawak na silid-pulungan. Sa halip na tumayo sa unahan upang ipaliwanag ang proyektong pinagpuyatan niya, tahimik na inutusan si Elena na umupo sa pinakasulok na silya upang magsilbing tagapag-asikaso ng mga baso at inumin ng mga bisita. Habang nakatayo si Victor sa harap ng malaking screen, walang anumang bahid ng hiya nitong ipinagmalaki ang buong proposal bilang kanyang sariling obra. At ang mas nakakadiri, malakas nitong ipinakilala si Clara na nakaupo sa unahan at suot ang isang mamahaling kasuotan bilang kanyang katuwang sa pagbuo ng mga estratehiya. Ang mga salitang nagmumula sa bibig ni Victor ay tila mga kamay na walang awang dumudukot sa mismong kaluluwa ni Elena. Mahigpit niyang nahawakan ang malamig na pitsil ng tubig, pinipigilan ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang mga taong lantaran at walang pakundangang umaagaw sa kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng kanyang palihim na pagdurusa, isang pares ng pamilyar na mga mata ang sumalubong sa kanyang paningin. Nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa si Enrico Santos, ang kinatawan ng pinakamalaking kumpanyang namumuhunan sa proyekto. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Enrico, ngunit ang kanyang malalim na titig ay tila tumatagos sa mga kasinungalingan at pagpapanggap ni Victor. Nang matapos ang paglalahad ng kanyang asawa, nagsimulang magbato si Enrico ng mga sunod-sunod at matatalim na katanungan tungkol sa mga teknikal na detalye ng pananalapi. Ang kalmadong boses ng lalaki ay naging isang matinding pagsubok na naglantad sa kahinaan ni na Victor at Clara. Nauutal si Victor habang pilit na humahanap ng isasagot, samantalang si Clara ay namumutla at walang maiambag, kundi ang pag-iwas ng tingin at pag-ayos ng kanyang buhok. Bawat katanungang bumibigo sa dalawa ay tila isang mainit na yakap na nagbabalik ng dangal ni Elena. Isang tahimik na pagtatanggol
mula sa isang taong tunay na nakakaunawa at nakakakita sa kanyang natatanging kakayahan nang mag-anunsyo ng maikling pahinga upang kumalma ang tensyon sa loob ng silid. Nagsilabasan ang karamihan sa mga bisita. Si Elena ay naiwan upang ayusin ang mga nagamit na silya at baso. Habang nakayuko siya sa pag-aayos ng mga nakakalat na dokumento sa isang gilid, naramdaman niya ang isang pamilyar at nagbibigay ginhawang presensya na dumaan sa kanyang likuran. Huminto si Enrico ng bahagya, sapat lamang upang hindi makatawag ng pansin sa iba. Nang hindi man lang lumilingon sa kanya, isang malambing at seryosong boses ang bumulong malapit sa kanyang tainga. Ang isang napakagandang obra ay hindi kailanman maitatago ng mga taong bulag. Ang mga salitang yon ay mabilis na naglakbay patungo sa kanyang puso. Nag-iwan ng isang pambihirang kilig at init na nagpasiklab muli sa kanyang kumpiyansa. Isang pakiramdam na matagal na niyang inakalang namatay na sa loob ng kanyang malamig na pagsasama. Subalit ang munting kaligayahang iyon ay mabilis na napalitan ng isang madilim na bangungot nang matapos ang buong pagpupulong at tuluyang umalis ang lahat ng mga bisita. Hinila siya ni Victor ng walang pasintabi patungo sa isang maliit at saradong opisina. Bago pa man makapagsalita si Elena, naramdaman niya ang magaspang na kamay ng kanyang asawa na mahigpit na sumakal sa kanyang braso. Itinulak siya nito ng buong lakas hanggang sa tumama ang kanyang likod sa gilid ng isang makapal at matigas na mesa. "You made me look like an absolute idiot in front of the investors, Elena. Bakit hindi mo inilagay ang mga sagot sa mga tanong na yon sa kopya ko?" Ang mukha ni Victor ay namumula sa galit. Pilit na isinisisi sa kanya ang sarili nitong kakulangan at katangahan. Pilit na iniwas ni Elena ang kanyang paningin. Dinaramdam ang matinding hapdi mula sa pagkakadiin ng mga daliri ni Victor sa kanyang balat. Wala siyang kakayahang lumaban sa mga sandaling iyon dahil sa labis na pagkabigla. Ngunit sa ilalim ng unti-unting pangingitim at pamamaga ng kanyang braso, isang malalim na tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya hahayaang yurakan ng lalaking ito ang kanyang pisikal at emosyonal na pagkatao? Pilit na itinago ni Elena ang kanyang panginginig sa likod ng isang mahinahong mukha habang papasok sa opisina ni Enrico Santos. Nakasuot siya ng isang manipis na blusa na may mahabang manggas, isang maingat na pagpili upang takpan ang mga bakas ng kalupitan ni Victor, na ngayon ay unti-unti nang nagkukulay lila sa kanyang braso. Sa bawat paggalaw niya, nararamdaman niya ang hapdi na tila isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa loob ng sariling tahanan. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ni Enrico, tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagpapakalma sa kanyang nagkakagulong damdamin. Sinalubong siya ni Enrico nang may isang tipid ngunit tapat na ngiti. Isang pagtanggap na walang halong pagmamataas o pangungutya. "Mrs. Morales, salamat at nakarating ka. You look a bit pale today. Are you sure you're feeling well enough to work?" Ang boses ni Enrico ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang tonong kailanman ay hindi niya narinig mula sa kanyang asawa. Umupo si Elena sa tapat nito at pilit na ngumiti. Iniaayos ang mga dokumentong dinala niya sa ibabaw ng mesa. "I'm fine, Enrico. Marami lang talagang inasikaso sa bahay. Let's focus on the transition of the VIP clients. Kailangan nating maging mabilis bago pa mapansin ni Victor ang paggalaw ng pondo." Sa kalagitnaan ng kanilang seryosong pag-uusap, kailangang abutin ni Elena ang isang asul na folder na nasa dulo ng mesa. Sa kanyang pag-unat, bahagyang napaatras ang tela ng kanyang manggas at sa loob ng isang saglit, nalantad ang madilim at namamagang marka sa kanyang maputing balat. Mabilis na ibinaba ni Elena ang kanyang kamay at hinila ang tela. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Enrico na mayani ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Inasahan ni Elena na magtatanong ito na baka makaramdam siya ng awa
na labis niyang kinamumuhian. O kaya naman ay mauuwi sila sa isang awkward na usapan. Subalit walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Sa halip, tumayo si Enrico ng dahan-dahan at naglakad patungo sa isang maliit na cabinet sa gilid. Pagbalik niya, may dala na siyang isang malambot na supot na puno ng yelo na binalot sa isang malinis at puting panyo. Nang walang anumang malakas na pahayag, dinala niya ang kanyang kamay at maingat na inilapag ang balot na yelo sa ibabaw ng mesa, malapit sa braso ni Elena. Hindi niya pinilit na hawakan ang balat ng babae, isang respeto sa espasyong tanging si Elena lang ang may karapatang magbukas. Gamitin mo ito. It helps with the swelling. Ang tanging sinabi ni Enrico bago muling bumalik sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagbabasa ng ulat na tila walang anumang nangyari. Ang simpleng pagkilos na yon, ang katahimikang hindi mapanghusga, ay nagdulot ng isang matinding bara sa lalamunan ni Elena. Hindi niya akalain na ang isang estranghero ang magbibigay sa kanya ng ganitong klaseng respeto at pagpapahalaga. Ang tratuhin siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang katuwang na nasasaktan ngunit may kakayahang bumangon. Sa loob ng ilang oras, habang sila ay magkasamang nagtatrabaho, naramdaman ni Elena ang isang pambihirang koneksyon. Respetado ang bawat ideya niya, pinakikinggan ang bawat mungkahi niya, at sa bawat kislap ng mata ni Enrico, kapag sumasang-ayon ito sa kanya, nakakaramdam siya ng isang munting kislap ng saya sa kanyang puso. Isang pakiramdam na tila unti-unting nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Dahil sa matinding puyat at pagod mula sa mga nakaraang gabi, hindi na malaya ni Elena na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Habang hinihintay ang pag-download ng mga files sa computer, dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa sandalan ng silya hanggang sa tuluyan siyang dalawin ng antok. Ang bawat paghinga niya ay naging malalim at payapa. Isang pahingang matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Pinagmasdan ni Enrico ang mahimbing na pagkakaidlip ng babaeng sa kabila ng lahat ng bigat ay nanatiling matatag. May isang matinding pagnanais sa kanyang dibdib na protektahan ito, na alisin ang lahat ng sakit na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Lumapit siya ng dahan-dahan, pinipigilan ang bawat hakbang na lumikha ng anumang ingay na maaaring makagising sa kanya. Hinubad ni Enrico ang kanyang suot, na dark gray na suit jacket. Ang tela nito ay may banayad na amoy ng sandalwood at sariwang hangin. Maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ipinatong niya ang kanyang jacket sa mga balikat ni Elena upang bigyan ito ng init mula sa lamig ng aircon sa opisina. Hinayaan niya ang kanyang mga daliri na tumigil ng ilang segundo malapit sa balikat ng babae. Dinaramdam ang lapit na sapat na upang maghatid ng isang tahimik na pangako ng katapatan. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng hangin sa kanyang paligid. Nagmulat siya ng mata at natagpuan ang kanyang sarili na nababalot ng isang banyagang init. Nang makita niya ang jacket ni Enrico sa kanyang balikat, isang matinding kilig at pagkalito ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Nagmamadali siyang tumayo, humihingi ng paumanhin sa kanyang hindi sinasadyang pagtulog. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inalalayan siya ni Enrico hanggang sa labas ng gusali. Sinisigurado na ligtas siyang makakasakay sa kanyang sasakyan. Sa kanyang pagmamadali, nakalimutan ni Elena na ibalik ang jacket at sa halip ay naiuwi niya ito sa loob ng kanyang bag. Bit-bit ang amoy at init ng lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Pagkarating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabingiling katahimikan na agad ding bumasag nang lumitaw si Clara mula sa dilim ng pasilyo. Ang mga mata ng kanyang hipag ay matalas na nakatuon sa bag na hawak ni Elena, tila isang hayop na nakatunog ng isang lihim. "Gabi ka na yata umuwi, Elena. At parang may iba kang amoy ngayon.
Ang mapang-asar na wika ni Clara habang unti-unting lumalapit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinablot ni Clara ang bag ni Elena, dahilan upang mahulog ang ilang gamit nito sa sahig kasama ang dark gray na jacket ni Enrico. Kinuha ito ni Clara, inilapit sa kanyang ilong at huminga ng malalim habang may isang mapanuyang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. This is a man's jacket, Elena. At hindi ito amoy ni Victor. I wonder what Mother Carmen and Victor will say when they find out about your little secret. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na hanging nagpatayo ng balahibo ni Elena, habang ang anino ng panibagong panganib ay unti-unting bumabalot sa kanyang paligid. Ang bawat kataga na lumalabas sa bibig ni Clara ay tila isang dahan-dahang pagbuhos ng lason sa loob ng tahimik na mansyon. Hawak-hawak nito ang dark gray na jacket ni Enrico, inilalapit sa kanyang mukha at ninanamnam ang banyagang halimuyak na nakakapit sa tela. Isang mapanuyang ng ngiti ang nakapinta sa mga labi ng kanyang hipag, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tila isang hayop na sa wakas ay nakahanap ng butas sa tanging depensa ni Elena. Ang presensya ni na Victor at Doña Carmen nakakarating lang sa malawak na sala ay lalong nagpabigat sa atmosfera, tila ang bawat sulok ng bahay ay biglang kumitid at nawalan ng hangin. Tingnan niyo ito, Mother Carmen, Victor. Mukhang habang tayo ay nag-aalala sa negosyo, ang ating butihing Elena ay may ibang pinagkakaabalahan. Kaninong jacket kaya ito? Siguradong hindi ito kay Victor dahil masyadong elegante ang tela at amoy. Ang malagkit na tinig ni Clara ay umalingaw-ngaw, puno ng panunubok at paninirang puri. Inihagis nito ang jacket sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ni Victor, na tila isang huling piraso ng ebidensya sa isang krimen. Ang mukha ni Victor ay unti-unting namula sa galit, isang emosyong higit na nagmumula sa kanyang nasaktang garbo kaysa sa tunay na pagmamahal. Hakbang-hakbang siyang lumapit kay Elena, ang bawat pagtapak niya sa sahig ay nagpapahiwatig ng isang dambuhalang bagyong paparating. What is this, Elena? Sino itong lalaking nagpapakasaya sa'yo habang ako ay nagpapakapagod para sa pamilyang ito? Kaya ka ba gabi na kung umuwi dahil may nagpapainit na sa'yo sa labas? Ang mga salita ni Victor ay puno ng gaslighting, isang panlilinlang na pilit na ibinabalik ang sisi sa asawa upang pagtakpan ang sarili nitong mga kasalanan. Pilit na isinasampal sa mukha ni Elena ang imahe ng isang taksil, kahit na ito mismo ang gumagawa ng higit na masahol sa likod ng kanyang likuran. Hindi pa nakakabawi si Elena mula sa bigat ng mga akusasyon ni Victor nang isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Doña Carmen ang tumama sa kanyang pisngi. Ang matinding pagtama ng palad ng matanda sa balat ni Elena ay nag-iwan ng isang nagbabagang hapdi at pamumula na tila sumunog sa kanyang buong pagkatao. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Elena. Tanging ang dahan-dahang pagpihit ng kanyang mukha sa gilid dahil sa lakas ng impact. Walang utang na loob. Binigyan ka namin ng marangal na pangalan, kinuha ka namin mula sa putikan, at ito ang igaganti mo? Isang linta na nagdadala ng kahihihiyan sa pamilyang Morales. Ang mga mura at sumpa ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ay isang paalala na para sa kanila, siya ay isang pag-aari lamang na walang karapatang magkaroon ng sariling damdamin o espasyo. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Elena ng tuwid, bagamat ang kanyang tuhod ay nanginginig sa matinding emosyon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Sa kanyang isip, mabilis na naglalaro ang mga alaala ng pagkalinga ni Enrico, ang balot na yelo, ang maingat na pagpapatong ng jacket, ang respetong kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng pamamahay na ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victor, ang kanyang paningin ay puno ng isang malamig na talas na hindi nito inaasahan.
Ang jacket na yan ay hiram ko lamang sa isang business partner dahil sa lakas ng ulan kagabi. Wala akong ginagawang masama, Victor. Alam mo sa loob-loob mo kung sino sa atin ang tunay na may itinatago. Ang mahinahon ngunit matatag niyang tugon. Ngunit ang katotohanan ay walang puwang sa isang tahanang itinayo sa mga kasinungalingan. Pinunit ni Victor ang ilang dokumentong hawak ni Elena at isinabog ang mga ito sa sahig. Isang marahas na pagpapakita ng kanyang puot. Yumuko si Elena upang pulutin ang mga piraso ng papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayad sa malamig na marmol ng sahig. Sa bawat pagpulot niya, nadarama niya ang bigat ng kawalang katarungan. Habang siya ay nasa ganoong posisyon, lumapit si Victor at may inilapag na isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. I've had enough of your excuses, Elena. You want to prove that you're still loyal to this family? That you're not a traitor? Then sign this. Ang boses ni Victor ay naging malamig at puno ng manipulasyon. Inilahad nito ang isang dokumento para sa transfer of shares at ang pag-uubaya ng lahat ng kanyang personal na ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Victor. Kumpirmahin mo ang iyong katapatan, Elena. Pirmahan mo ang mga papel na iyan upang patunayan na para sa iyo ay pamilya pa rin ang prioridad mo. Gawin mo ito o umalis ka sa mansyong ito na walang kahit isang sentimo at ang kahihiyang ibabalot ko sa pangalan mo. Ang bawat pantig ay tila isang malaking pader na unti-unting sumasara sa kanyang paligid. Napatingin si Elena sa panulat na nakahanda sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay sa nagbabantay na mga mata ni na Clara at Doña Carmen na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang libingan, habang ang kapalaran ni Elena ay nakasalalay sa isang pirasong papel na maaaring maging huli niyang tanikala o ang susi sa kanyang ganap na paglaya. Tinitigan ni Elena ang panulat na nakahain sa kanyang harapan. Ang itim na tinta nito ay tila isang malalim na balon ng kawalan na handang lumamon sa huling piraso ng kanyang kalayaan. Ang bawat hininga sa loob ng sala ay nagdadala ng bigat ng 10 taong pananahimik at pagtitiis. Ramdam niya ang nanunuring tingin ni na Victor at Doña Carmen, mga matang puno ng kasakiman na nagkukubli sa likod ng maskara ng moralidad. Sa tabi nila, si Clara ay palihim na naglalaro sa kanyang buhok, isang munting kilos na nagpapakita ng tagumpay. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak na tila isang taong tuluyan nang sumuko sa agos ng tadhana. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay basag at puno ng pagod na hindi na kayang itago. Victor, hiling ko lang ay bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw para pag-isipan ang lahat ng ito, para tanggapin na ang lahat ng pinaghirapan ko ay kailangan ko ng bitawan para sa kapayapaan ng pamilyang ito. Pagkatapos ng 3 araw, gagawin ko ang gusto nyo. Ang mga salitang ito ay binitawan ni Elena nang may kasamang panginginig ng kanyang mga labi, isang sadyang pagpapakita ng kahinaan upang mapaniwala ang mga kaaway na siya ay tuluyan ng nadurog. Nakita niya ang palitan ng makahulugang tingin ni na Victor at ng kanyang ina. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay kay Victor bago ito tumango. Fine, Elena. 3 days. Siguraduhin mo lang na pagkatapos nito, hindi ka nagagawa ng kahit anong drama. This is for your own good, para malinis ang pangalan mo. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa ilalim ng dilim na nagkukubli sa kanyang mga hakbang, tahimik na lumabas ng mansyon si Elena. Ang hangin ng gabi ay malamig at may dalang amoy ng paparating na ulan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Nagtungo siya sa isang maliit at tago na parke sa labas ng syudad kung saan naghihintay ang isang pamilyar na sasakyan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste ng ilaw, ay nakatayo si Enrico Santos. Sa sandaling makita ni Elena ang kalmadong mukha ng lalaki, ang pader na pilit niyang itinatayo sa buong araw
ay biglang gumuho. Muntik na siyang matumba sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ngunit bago pa man siya sumayad sa semento, ay naramdaman niya ang matatag na presensya ni Enrico sa kanyang tabi. Hindi siya hinawakan ni Enrico sa paraang makakaabala sa kanyang dangal. Sa halip, nang kailanganin nilang tumawid sa isang malaking imbak ng tubig ulan na dulot ng naunang pagbuhos, maingat na hinawakan ni Enrico ang dulo ng manggas ng jacket ni Elena. Ang banayad na paghila at pag-alalay na ito ay nagparamdam kay Elena ng isang pambihirang uri ng proteksyon. Isang pag-aalaga na may kalakip na mataas na respeto. Habang naglalakad sila, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng kanilang mga sapatos sa basang damo. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng katahimikan. I'm so tired, Enrico. Parang bawat sulok ng bahay na yon ay may matatalim na kutsilyong naghihintay na sumaksak sa akin. Ang bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Huminto si Enrico at tumingin sa kanya nang may malalim na pag-unawa. Inabot nito ang isang asul na folder na naglalaman ng isang espesyal na dokumento. Ito ang ating legal strategy, Elena. Isang trust agreement na may petsang mas maaga kaysa sa anumang dokumentong ipapapirma nila sa iyo. Gagawin nitong walang bisa ang lahat ng ililipat mong ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Victor dahil ang mga ito ay nakalak na sa isang irrevocable trust para sa iyong hinaharap. Let them have the paper, but you keep the power. Ang boses ni Enrico ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nagbibigay ng katiyakan na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Nag-usap sila ng malalim tungkol sa kalayaan. Hindi lang ang kalayaan mula sa mga papeles, kundi ang kalayaan ng kanyang puso mula sa tanikala ng utang na loob. Nang bumalik si Elena sa mansyon matapos ang 3 araw, ang atmosfera sa loob ay tila isang tribunal na handang magbigay ng hatol. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong silya, hawak ang kanyang rosaryo na tila ba ang kanyang ginagawa ay isang banal na tungkulin, habang si Victor ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang panulat na inialok niya noong unang gabi. Walang alinlangan na lumapit si Elena, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay may dalang bigat ng isang desisyong magpapabago sa lahat. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Naramdaman niya ang malamig na metal nito sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Victor, isang huling sulyap sa lalaking minsan niyang minahal at pinaglingkuran ng higit sa kanyang sarili. Sa isang mabilis ngunit determinadong pagkilos, idinampi ni Elena ang panulat sa papel at iginuhit ang kanyang lagda sa ibabaw ng transfer of shares at lahat ng kanyang personal na ari-arian. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang lumang pagkatao. Pagkatapos ay binitawan niya ang panulat na gumulong ng bahagya sa ibabaw ng mesa bago tuluyang huminto. Ayan na, nakapirma na ako. Umaasa akong hindi niyo ito pagsisihan. Ang kanyang boses ay malamig at patag. Walang anumang emosyong mababasa. Habang yakap ni na Doña Carmen at Victor ang mga papel ng may kasakiman, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kalooban ni Elena. Alam na sa bawat titik ng kanyang pangalan sa dokumentong iyon ay ang mitya ng pagsabog na hindi nila inaasahan. Ang bawat araw na lumilipas matapos ang pagpirma ni Elena sa mga dokumento ay tila isang dula kung saan ang mga bida ay nagdiriwang sa isang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Sa loob ng mansyon ng mga Morales, ang trato kay Elena ay tuluyan ng bumagsak mula sa pagiging asawa ng tahanan patungo sa isang aninong halos hindi napapansin o kung mapansin man, ay itinituring na lamang na isang kasangkapang madaling utusan. Si Victor at Doña Carmen ay hindi na nagtatago ng kanilang labis na katuwaan. Madalas silang makitang nag-uusap tungkol sa mga bagong ari-arian
at sa malaking kapangyarihang hawak na nila ngayon. Para sa kanila, si Elena ay isang tinalong kalaban na wala ng pangil, isang ibong nasa loob ng hawla na tinanggalan na ng mga pakpak. Ang kapalaluan ng pamilya ay lalong naging masangsang ng opisyal nang lumipat si Clara sa loob ng mansyon. Ang dahilan na ibinigay nila sa mga katulong at sa iilang kakilala ay upang alagaan ang kalusugan ni Doña Carmen. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na nakaguhit sa bawat malanding sulyap ni Clara kay Victor. Isang hapon, habang si Elena ay tahimik na nag-aayos ng mga lumang dokumento sa maliit na mesa sa sala, lumapit si Clara na may dalang tasa ng mainit na kape. Ang bawat hakbang nito ay may dalang pangungutya at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapaglarong kalupitan. Nang makitang abala si Elena, sadyang itinagilig ni Clara ang kanyang kamay. Dahilan upang bumuhos ang maitim at mainit na likido sa ibabaw ng mga papel na pinaghihirapan ni Elena. Ang tunog ng pagtama ng likido sa papel ay tila isang pang-uuyam sa bawat oras na ginugol ni Elena sa trabaho. Ay, sorry Elena, my hand slipped. Anyway, hindi naman siguro importante ang mga yan, right? Sabi ni Victor, you're just an assistant now, a house help with a marriage contract. Ang wika ni Clara, sabay tawa ng mahina, isang tunog na puno ng lason at kawalan ng respeto. Pinanood ni Clara ang dahan-dahang pagdaloy ng kape sa mga mahahalagang tupi ng papel. Naghihintay na sumabog sa galit si Elena o kaya ay maiyak sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na magpakita ng kahinaan, kinuha lamang ni Elena ang isang malinis na basahan. Maingat at kalmado niyang pinunasan ng mesa, ang kanyang mga galaw ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Hindi niya tiningnan si Clara dahil sa loob-loob niya, alam niyang ang mga papel na yon ay bahagi lamang ng isang malaking paglilihis. Ang mga tunay na dokumento, ang tunay na halaga ng kumpanya ay ligtas na nakalagak sa pangangalaga ni Enrico Santos. Sa bawat gabi na ang lahat ay mahimbing nang natutulog, si Elena ay nananatiling gising sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lampara sa kanyang silid. Doon, sa gitna ng katahimikan, siya ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Enrico. Sa pamamagitan ng mga lihim na mensahe, unti-unti nilang inililipat ang mga pinakamahalagang tinitira o VIP clients at ang mga pangunahing daloy ng pondo patungo sa isang bagong tatag na kumpanya. Ang bawat matagumpay na transaksyon ay tila isang dahan-dahang paghugot ng hininga mula sa kumpanya ng mga Morales. Sa mga sandaling ito, ang imahe ni Enrico ay palaging sumasagi sa isip ni Elena. Ang amoy ng sandalwood sa jacket nito, ang init ng balot na yelo na ibinigay nito sa kanya, at ang paraan ng pagtingin nito na tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang mga alaala ng kabutihan ni Enrico ang nagsisilbing gamot sa kanyang mga sugat, isang lihim na lakas na nagpapanatili sa kanyang determinasyon sa gitna ng pagpapanggap. Isang gabi, habang naglalakad si Elena sa pasilyo, narinig niya ang masayang pagpaplano ni na Victor at Doña Carmen para sa darating na ika-50 anibersaryo ng pamilya Morales. It should be the grandest event of the year, Victor. Ipakita natin sa lahat na ang pamilya natin ang pinakamalakas. Ang wika ng matanda habang nakatingin sa isang listahan ng mga mamahaling hiyas. Pumasok si Clara sa usapan at diretsyong tumingin sa direksyon ni Elena na noon ay dumaan lamang. Mother Carmen, I was thinking, babagay sa akin ang Morales family pearls para sa gabi na yon. Since I'll be the one welcoming the guests, it's only right that I wear the family's symbol of elegance, di ba? Ang mga perlas na yon ay ang tanging pamanang hiyas na itinuturing na korona ng pamilya. Isang bagay na tanging ang reyna ng tahanan lamang ang may karapatang magsuot. Sa gitna ng kanilang masiglang pag-uusap, hindi napansin ni Victor na nag-iingay ang kanyang cellular phone sa ibabaw ng mesa.
Isang pangalan ang lumitaw sa screen, ang pangalan ng bank manager ng kumpanya. Ngunit dahil sa labis na katuwaan at pagpaplano para sa kanilang darating na piging, hinayaan lamang ni Victor na mawala ang tawag. Hindi niya alam na ang tawag na yon ay nagdadala ng isang babala tungkol sa isang hindi inaasahang paggalaw ng pondo na unti-unti nang bumubura sa kanilang kayamanan. Samantala, si Elena ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa pader habang nadarama niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Isang malaking katanungan ang bumabalot sa hangin ng mansyon. Sa pagdating ng gabi ng anibersaryo, sino ang tunay na magsuot ng korona? At sino ang maiiwang nakaluhod sa gitna ng tron ng kanilang sariling pagkakamali? Ang gabi bago ang engrandeng anibersaryo ng pamilya Morales ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Tila ba ang mismong panahon ay nagbabadyang magdala ng isang malakas na unos. Tahimik na nagtungo si Elena sa kanyang silid bihisan. Ang kanyang mga hakbang ay halos walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Nais niyang hawakan ang pamanang hiyas ng pamilya, ang Morales Family Pearls, na matatagpuan sa loob ng isang maliit at matibay na lalagyan sa kanyang vault. Ang mga perlas na yon ay hindi lamang basta alahas. Iyon ang simbolo ng dignidad ng bawat babaeng naging reyna ng tahanang ito, isang pamanang ipinagkatiwala sa kanya ng yumaong lola ni Victor. Ngunit nang buksan niya ang lalagyan, ang bumungad sa kanya ay ang kawalan. Ang kulay asul na pelus sa loob ng kahon ay bakante. Tanging ang bakas ng hugis ng kwintas ang naiwan na tila isang multo ng kanyang nawalang karangalan. Hindi na nagtaka si Elena nang makita niya si Clara sa gitna ng malawak na pasilyo, nakatayo sa harap ng isang malaking salamin at buong pagmamalaking tinititigan ang sariling refleksyon. Ang mga perlas na ninakaw mula sa silid ni Elena ay nakapulupot na sa leeg ni Clara. Ang bawat butil nito ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang hipag ay may hawak na isang baso ng wine at tila ninanamnam ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Sa tabi nito ay nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang biyanan na tila ba isang reynang nagbabasbas sa isang bagong tagapagmana. Walang bakas ng pagkahiya sa mga mukha ng dalawa nang makita nilang nakatayo si Elena sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom habang pinipigilan ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ibalik mo sa akin ang mga perlas na yan, Clara. Hindi mo pag-aari ang mga hiyas na yan at wala kang karapatang hawakan ang mga ito. Ang boses ni Elena ay mababa, ngunit puno ng isang otoridad na matagal na niyang ibinaon. Ngunit ang naging tugon ni Clara ay isang mapang-uyam na halakhak na tila ba ang hinihiling ni Elena ay isang malaking biro. Sumingit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay tumigas sa galit habang tinititigan ang kanyang manugang. Huwag kang maging makitid ang utak, Elena. Ipinahiram ko ang mga perlas na yan kay Clara dahil siya ang magsisilbing mukha ng pamilya sa anibersaryo bukas. Clara is young. She brings life to the family image. Ikaw, tumingin ka sa salamin para kang laging nagluluksa at tila isang tuyong dahon na walang sigla. You don't deserve to wear those pearls anymore if you can't even make my son happy. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi yumuko si Elena. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang kanyang paningin ay nagtataglay ng isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang pananakot. Ang mga perlas na ito ay sumisimbolo sa dangal at katapatan, mga bagay na kailanman ay hindi niyo matatagpuan kay Clara. At ang tanging dahilan kung bakit mukha akong nagluluksa ay dahil sa loob ng 10 taon, pinatuyo niyo ang buhay sa aking mga ugat. But I am done being your victim, Mother Carmen. I am the legal wife, and that jewelry belongs to me. Ang bawat salita ni Elena
ay tila isang matalim na palaso na tumama sa pride ng matanda. Namutla si Clara sa gulat. Hindi inaasahan ang ganitong katatagan mula sa babaeng inakala nilang tuluyan na nilang nadurog. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Victor sa eksena. Ang kanyang mukha ay bakas, ang pagkabalisa at takot sa posibilidad ng isang eskandalo na maaaring sumira sa kanyang reputasyon sa harap ng mga bisita bukas. Sa halip na ayusin ang gulo, ang kanyang naging reaksyon ay ang lalong pagdiin kay Elena. Elena, stop this nonsense. Isang gabi lang ito. Bakit kailangan mong maging sobrang selfish? Just let Clara wear them to maintain our image. Nang makita ni Victor na hindi magpapatalo si Elena at nagbabadyang hubarin ang mga perlas mula sa leeg ni Clara, mabilis niyang hinawakan ang braso ng kanyang asawa at hinila ito patungo sa kanilang silid. Ang bawat pagtapak ni Victor sa sahig ay puno ng marahas na determinasyon hanggang sa marating nila ang dulo ng pasilyo. Itinulak ni Victor si Elena sa loob ng kanilang kwarto, dahilan upang mapaupo ito sa kama. Dito ka lang. Huwag mong sisirain ang gabi ko bukas sa pamamagitan ng paggawa ng gulo sa harap ng mga kaibigan ko. Stay here until I tell you to come out. Ang boses ni Victor ay puno ng pagbabanta habang mabilis nitong isinasara ang pinto. Ang pag-ikot ng susi sa loob ng trangka ay lumikha ng isang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. Isang malinaw na indikasyon na si Elena ay tuluyan ng ikinulong sa loob ng kanyang sariling silid. Naiwan si Elena sa gitna ng kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling mabilis na pagtibok ng puso at ang malalim na paghinga ng isang taong dahan-dahang tinatanggap ang kanyang huling pagsubok. Habang nakaupo siya doon, naramdaman niya ang malamig na kahoy ng pinto sa kanyang likuran, isang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabilanggo, isang malakas na tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Paano siya makakatakas sa hawlang ito bago ang huling pagbagsak ng kurtina? Ang bawat tunog ng kasiyahan mula sa ibaba, ang mahinang daloy ng musika at ang masiglang tawanan ng mga panauhin ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pagkabilanggo sa loob ng sariling tahanan. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sikat ng buwan na tumatagos sa pagitan ng mga kurtina. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang balat, subalit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang hanging panlabas. Sa loob ng 10 taon, ang silid na ito ang kanyang naging kanlungan, ngunit ngayon, ito ay naging isang hawla na sadyang isinarado ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Hindi hinayaan ni Elena na malunod siya sa sariling luha. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang mga salita ni Enrico, ang mga payong naging gabay niya sa mga nakaraang araw ng pagpapanggap. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang tago at maliit na vault na nakakubli sa likod ng isang malaking painting. Sa bawat pagpihit niya ng kombinasyon, ang bawat tunog ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila isang hakbang patungo sa kanyang ganap na paglaya. Nang bumukas ang pintuan ng vault, hindi mga alahas o pera ang kanyang hinanap. Kinuha niya ang isang maliit at itim na USB drive, ang sandata na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katiwalian at pagtataksil ng pamilya Morales. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Dinaramdam ang bigat ng katotohanang handa na niyang ilantad sa buong mundo. Isang mahinang pagtama ng matigas na bagay sa salamin ng kanyang balkonahe ang nagpalingon sa kanya. Sa una ay inakala niyang guni-guni lamang ito. Ngunit nang maulit ang tunog, mabilis siyang lumapit at hinawi ang kurtina. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ay nakatayo si Enrico Santos. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na tore sa gitna ng bagyo. Dahil si Enrico ang orihinal,
Nakatuwang sa pagdidisenyo ng istruktura ng mansyong ito, maraming taon na ang nakalilipas. Alam niya ang bawat lihim na daan at mga bahaging hindi binabantayan ng mga gwardya. Ang pagkakaroon niya sa balkonaheng iyon ay tila isang himala na nagbigay ng panibagong buhay sa pag-asa ni Elena. Maingat na binuksan ni Elena ang pintuan ng balkonahe. Ang pasok ng malamig na hangin ay sumabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang makita siya ni Enrico, isang pambihirang lambot ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Isang emosyong puno ng pangako at proteksyon. Hindi nagsalita si Enrico. Sa halip ay inilahad niya ang kanyang kamay upang alalayan si Elena na makatuntong sa railings patungo sa isang tago at matatag na hagdan ng kahoy na kanyang inihanda. Sa sandaling sumayad ang mga daliri ni Elena, sa palad ni Enrico, naramdaman niya ang isang kuryente ng init na nagmula sa balat ng lalaki patungo sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat paghinga ni Enrico na malapit sa kanyang mukha ay may dalang amoy ng sandalwood at gabi. Isang halimuyak na ngayon ay naging simbolo na ng kanyang kaligtasan. Nang makatuntong sila sa ligtas at madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga mata ng mga panauhin, huminto si Enrico at tinitigan si Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa mukha ni Elena, hindi upang hawakan ito ng direkta, kundi upang ayusin ang isang lalong buhok na humaharang sa kanyang mga mata. Ang munting kilos na yon ay puno ng paggalang at isang lihim na paghanga na nagpadama kay Elena na siya ay higit pa sa isang asawang binaliwala. Handa na ang entablado para sa iyo, Reyna ko. Huwag kang matakot dahil nasa likuran mo lang ako sa bawat hakbang mo. Ang bulong ni Enrico, ang boses niya ay tila isang mahiyaing himig na nagbigay ng kakaibang tapang sa kaluluwa ni Elena. Inayos ni Elena ang kanyang marangyang itim na gown. Ang tela nito ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan na parang mga bituin sa kalangitan. Tiningnan niya ang USB sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng maliwanag at maingay na ballroom kung saan nagdiriwang ang kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng sulyapan ay puno ng marahang determinasyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Habang nakatayo sila ni Enrico sa harap ng huling pintuan na naghihiwalay sa kanila sa katotohanan, naramdaman ni Elena ang isang pambihirang uri ng kapayapaan. Alam niya na sa pagbukas ng pintong ito, hindi na siya ang dating Elenang sunod-sunuran, kundi isang babaeng handang bawiin ang koronang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang sining ng pagpapanggap ay umabot sa kanyang rurok sa loob ng malawak at nagniningning na ballroom ng mga Morales. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong mula pa sa ibang bansa. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na nagkakalat ng tila gintong liwanag, ang mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan ay abala sa pakikipagpalitan ng mga ngiting plastik at mga salitang puno ng papuri. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Victor na tila isang hari. Suot ang kanyang pinakamahal na suit habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi nito ay si Clara, na walang kahiyahiyang suot ang Morales family pearls. Ang bawat butil ng perlas ay nagniningning sa kanyang leeg na tila isang ninakaw na tropeyo. Napakaganda ng iyong anak, Doña Carmen, at ang pamilya niyo ay tunay na huwaran ng tagumpay at pagkakaisa. Ang wika ng isang maimpluwensyang panauhin. Marahang tumawa si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan habang hinahawakan ang braso ni Clara. Salamat. Ang pamilya ang aming pinakamahalagang kayamanan. Sayang lamang at ang asawa ni Victor, si Elena, ay kasalukuyang nakahiga at hindi maganda ang pakiramdam kaya hindi siya nakadalo ngayong gabi.
Ang kasinungalingan ay dumaloy ng napakakinis mula sa mga labi ng matanda. Habang si Victor ay tumatango bilang pagsang-ayon, inilalarawan ang sarili bilang isang nag-aalalang asawa sa harap ng lahat. Ngunit ang katahimikan ng kasinungalingan ay biglang nabasag nang dahan-dahang bumukas ang naglalakihang pinto ng ballroom. Ang bawat paningin ay natuon sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas. Sa gitna ng pinto ay nakatayo ang isang babaeng tila muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Si Elena ay nakasuot ng isang lapat na itim na gown na gawa sa seda na tila kumukuha ng lahat ng liwanag sa silid at itinutuon ito sa kanya. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang balikat ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang talas na hindi kailanman nakita ng sino man sa bahay na yon. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, nakasuot ng eleganteng tuxedo ay si Enrico Santos. Ang presensya ng dalawa ay tila isang malakas na hangin na biglang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang bawat hakbang ni Elena sa makinis na sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog ng kanyang sapatos na tumatama sa marmol. Isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang paghihiganti. Habang papalapit siya sa gitna, ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging kasing linaw ng kristal. Ang gulat at paghanga sa kanilang mga mukha ay kabaligtaran ng takot na unti-unting bumabalot sa mukha ni Victor at Doña Carmen. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Carmen ay bahagyang nanginig, sapat na upang ang likido sa loob ay lumikha ng maliliit na alon ng pagkabalisa. "Elena, anong ginagawa mo rito?" Ang sabi ko ay magpahinga ka na dahil sa iyong kalagayan. Ang boses ni Victor ay puno ng pilit na pag-aalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Pilit na ipinapaalala ang kandadong pinihit niya kagabi. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Elena, balak na hilahin ito palayo bago pa man makapagsalita. Ang pagkakadiin ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng isang pamilyar na hapdi. Isang marahas na pagtatangka na kontrolin muli ang babaeng inakala niyang pag-aari niya. Subalit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Sa isang mabilis at determinadong pagkilos, hinawi ni Elena ang kamay ni Victor. Ang lakas ng kanyang pagkakawala ay nagpabitiw sa pagkakahawak ng lalaki dahilan upang mapaatras si Victor ng bahagya sa harap ng maraming saksi. Isang malamig at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang tinititigan ng kanyang asawa na tila isang estrangherong walang halaga. "I'm feeling much better now, Victor. Masyadong mahalaga ang gabing ito para palagpasin ko. Pagkatapos ng 10 taon ng pananahimik sa dilim, naisip kong oras na upang makita ng lahat ang katotohanan." Tumingin si Elena kay Clara na noon ay pilit na nagtatago sa likod ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay huminto sa mga perlas na suot nito. Ang bawat butil ng hiyas na yon ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Inayos ni Elena ang kanyang tayo at tumingin sa mga panauhin na ngayon ay nakatuon na ang lahat ng atensyon sa kanya. "Magsisimula pa lang ang palabas, Victor. At sinisiguro ko sa'yo, ito ang gabing hinding-hindi mo malilimutan." Sa kanyang tabi, naramdaman ni Elena ang marahang pagdampi ng kamay ni Enrico sa likuran ng kanyang baywang, isang tahimik na suporta na naghatid ng kakaibang init at lakas. Ang tensyon sa loob ng ballroom ay naging kasing talas ng isang patalim, habang si Elena ay dahan-dahang humakbang patungo sa entablado, handang bitawan ang mga salitang wawasak sa palasyong gawa sa mga kasinungalingan. Dahan-dahang umakyat si Elena sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang maringal na martsya patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo, kung saan ang bawat panauhin
ay tila hindi makahinga sa sobrang tensyon. Sa gitna ng entablado, tumayo siya sa harap ng mikropono. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng mga ilaw, tila isang reynang handang magbigay ng kanyang huling hatol. Sa gilid ng entablado, nandoon si Enrico. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng lakas kay Elena nang hindi kailangang magsalita. Isang maikling tango ang ibinigay ni Enrico, isang hudyat na ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa dilim ay handa na para sa liwanag. Sa isang dahan-dahang pagpindot ni Enrico sa isang remote control, ang malaking LED screen sa likuran ni Elena ay nagkaroon ng buhay. Hindi mga larawan ng masayang pamilya ang lumabas, kundi ang malilinaw at hindi mapasusubali ang mga bank statement na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Victor mula sa kumpanya. Ang mga bulungan sa madla ay nagsimulang lumakas, tila mga dahan-dahang alon na humahampas sa dalampasigan. Kasunod nito ay ang mga larawan ni Victor at Clara sa harap ng kanilang lihim na mansyon at ang pinakamasakit sa lahat, isang malinaw na audio recording kung saan naririnig ang boses ni Victor na tinatawag si Elena na isang boring na makina habang pinagtatawanan nila ang kanyang mga sakripisyo. Ang mukha ni Victor ay nawalan ng kulay. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel habang ang bawat butil ng pawis ay naglandas sa kanyang noo. Sinubukan niyang sumigaw. Sinubukan niyang patigilin ang palabas, ngunit tila nawalan siya ng boses sa gitna ng kahihiyang bumabalot sa kanya. This is a lie. Inimbento lang ang lahat ng ito. Ang pilit niyang sigaw, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay tila nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang nararamdaman ang matinding bigat ng hiya na bumabalot sa pangalan ng mga Morales sa harap ng lahat ng kanilang mga kauri. Hindi, Victor. Ito ang katotohanang matagal niyong pilit na ibinaon sa ilalim ng aking mga luha. Ang mahinahong boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tonong puno ng kapangyarihan at paglaya. Inakala niyo na, sa pagpirma ko sa mga dokumentong yon ay nakuha niyo na ang lahat, ngunit ang lagdang ibinigay ko ay walang bisa. Dahil bago niyo pa ako nagawang linlangin, ang lahat ng aking ari-arian ay nailagak na sa isang irrevocable trust sa ilalim ng pangangalaga ni Mr. Enrico Santos. Wala kayong nakuha kundi ang mga piraso ng papel na walang halaga, gaya ng inyong mga pangako. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay ng pagkamangha at paghatol mula sa mga panauhin. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ni Victor ay nagsimulang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang bumaba si Elena mula sa entablado at naglakad patungo kay Clara na noon ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Hindi nagpakita ng galit si Elena. Sa halip, ang kanyang mga galaw ay puno ng isang nakakangilong katahimikan. Inabot niya ang leeg ni Clara at sa isang mabilis, ngunit marahang pagkilos, hinila niya ang Morales family pearls. Ang manipis na sinulid na nagdurugtong sa mga hiyas ay tuluyang naputol. Dahilan upang ang bawat butil ng perlas ay magtalantalan at mahulog sa malamig na marmol na sahig. Ang tunog ng mga perlas na tumatama sa bato ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang mga hiyas na ito ay para lamang sa mga taong marunong magpahalaga sa dangal. At ikaw, Clara, ay kailanman hindi magiging karapat-dapat. Ang bulong ni Elena, sapat na upang marinig ng babaeng noon, ay tuluyan nang napaluhod sa sahig. Ang bawat perlas na gumugulong palayo ay tila sumisimbolo sa pagguho ng bawat pangarap at kasinungalingan ng pamilya Morales. Dahil sa labis na desperasyon at galit, tuluyan nang nawala sa katinoan si Victor. Sa isang marahas na pagkilos, mabilis siyang sumugod patungo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang kamao
ay nakatikom, handang ilabas ang lahat ng kanyang puot sa asawang nagpabagsak sa kanya. Ang mga panauhin ay napasinghap sa gulat habang ang panganib ay mabilis na lumalapit sa babaeng nakatayo ng buong dangal. Ngunit bago pa man makalapit si Victor, isang matatag na figura ang humarang sa kanyang harapan. Nahuli ni Enrico ang braso ni Victor sa gitna ng hangin. Ang kanyang pagkakahawak ay kasing tatag ng bakal. Ang bawat ugat sa braso ni Enrico ay bumakat. Isang tahimik na babala na hindi niya hahayaang masaktan muli ang babaeng matagal na niyang pinoprotektahan mula sa malayo. Ang katahimikan ay muling bumalot sa ballroom habang ang dalawang lalaki ay nagtatagisan ng lakas. At sa gitna nito, si Elena ay nananatiling nakatayo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa sarili niyang tagumpay. Ang marangyang kahapon ay naging abo na lamang sa ilalim ng matitinding hakbang ng katarungan. Ang mansyon ng mga Morales, na dati ay tila isang matatag na tore ng kapangyarihan at yaman, ay nababalutan na ngayon ng dilaw na tape ng korte. Isang opisyal na selyo na nagpapatunay na ang lahat ng luho sa loob nito ay hindi na pag-aari ng mga taong minsang naging mapagmataas. Ang bawat sulok ng bahay na dating puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay napalitan ng amoy ng alikabok at pagkabulok ng mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Sa isang maliit at madilim na silid sa isang paupahang apartment sa gilid ng syudad, matatagpuan si Doña Carmen. Ang dating reyna ng tahanan ay nakahiga na lamang sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa sakit at panghihina matapos ang isang banayad na stroke. Walang mga katulong na nagmamadaling asikasuhin ang kanyang bawat hiling at wala ring mga mamahaling hiyas na nagbibigay ng kinang sa kanyang mga kulubot na kamay. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng kanyang sariling pagsisisi habang dinaramdam ang bigat ng hiya na iniwan ng kanyang anak sa kanilang pangalan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang katapatan ni Clara ay mabilis ding naglaho, gaya ng usok sa hangin, habang si Victor ay abala sa pakikipagbuno sa mga legal na usapin. Si Clara ay palihim na nag-iipon ng lahat ng hiyas at perang natitira sa kanyang pag-aari. Ang bawat piraso ng alahas na ninakaw niya mula kay Elena ay maingat niyang ibinalot sa isang tela. Walang bakas ng pagmamahal o pag-aalala sa kanyang muka para sa lalaking nagbuwis ng lahat para sa kanya. Para kay Clara, si Victor ay isa na lamang lumang gamit na wala ng pakinabang. Sa isang mabilis na pag-alis, bit-bit ang kanyang mga nakulimbat, iniwan ni Clara ang mansyon at si Victor nang walang anumang pasabi, tinatalikuran ang lahat ng pangako ng habambuhay na pagsasama kapalit ng sarili niyang kaligtasan at luho sa ibang lugar. Matatagpuan naman si Victor sa loob ng isang malamig at masikip na selda sa presinto. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla. Ang dating makapangyarihang CEO ay nakaupo sa isang matigas na bangko, nakatitig sa kawalan habang hinihintay ang kanyang tadhana. Nang dumating ang balita na iniwan na siya ni Clara at tinangay ang lahat ng kanyang natitirang yaman, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang tanging iniisip ay kung paano siya makakahingi ng tawad sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Nang dumating si Elena upang bisitahin siya sa huling pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing talas ng isang patalim. Nakatayo si Elena sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng isang dangal na hindi kailanman matitibag. Nang makita siya ni Victor, agad itong lumapit at idinikit ang kanyang mga nanginginig na palad sa malamig na salamin. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nalinlang lang ako ni Clara. Alam ko ngayon na ikaw lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Please, tulungan mo ako. Ayaw kong mabulok dito.
Ang pagsusumamo ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak habang ang mga luha ay naglandas sa kanyang maruming mukha. Sinubukan pa nitong gamitin ang kanilang nakaraan, ang kanilang mga alaala bilang mag-asawa upang makuha muli ang awa ni Elena. Ngunit ang bawat salita ni Victor ay tila tumatama lamang sa isang matibay na pader ng yelo. Walang anumang emosyon ang mababasa sa mga mata ni Elena habang pinagmamasdan ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat gaslighting na ginawa ni Victor sa kanya, ang bawat sampal ng biyanan, at ang bawat pang-uuyam ni Clara ay tila muling naglaro sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang sakit. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang dokumento mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin upang makita ni Victor. Isang divorce decree na mayroon ng kanyang pinal na lagda. Tapos na tayo, Victor. Ang Elenang kilala mo, ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa'yo, ay matagal mo nang pinatay sa loob ng 10 taon. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay isang babaeng malaya na mula sa iyong mga panlilinlang, ang mahinahon ngunit mariing pahayag ni Elena. Tumingin siya sa kanyang asawa sa huli-huling pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitawan ang dokumento sa ibabaw ng maliit na slot sa ilalim ng salamin, tumayo ng tuwid, at nagsimulang lumakad palayo nang hindi man lang lumingon sa likod. Ang boses ni Victor na tumatawag sa kanyang pangalan ay unti-unting humina hanggang sa muling manaig ang katahimikan sa pasilyo. Paglabas ni Elena ng gusali ng presinto, ang kalangitan ay nagsimulang magbuhos ng isang banayad na ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa semento ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Huminto siya sa may tapat ng hagdanan, dinaramdam ang lamig ng hangin sa kanyang mukha. Sa gitna ng kulay abong kapaligiran, isang itim na payong ang biglang sumilong sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang matatag at maaliwalas na mukha ni Enrico Santos. Walang sinabi ang lalaki, sapat na ang malalim na titig nito na puno ng pangunawa at paggalang. Inilahad ni Enrico ang kanyang braso, isang tahimik na paanyaya na sumabay sa kanya patungo sa isang bagong bukas. Marahang ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa braso ni Enrico, at habang sabay silang naglalakad sa ilalim ng ulan, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Pagkatapos ng lahat ng bagyo at pagkawasak, mayroon pa bang puwang ang isang sugatang puso na muling maniwala sa isang pag-ibig na tunay na nagpapagaling? Ang bawat piraso ng papeles na may nakatatak na pangalang Morales ay dahan-dahan at maingat na nailapag ni Elena sa ibabaw ng kanyang bagong mesa. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mga dokumentong nagpapatunay na wala na siyang anumang koneksyon sa kumpanya at pamilyang sumakal sa kanyang kaluluwa sa loob ng 1 dekada. Ang pagbitaw sa mga kofan na iyon ay hindi naging mahirap. Sa halip, tila ito ang huling mabigat na bato na tinanggal mula sa kanyang likuran upang muli siyang makahinga ng maluwag. Ang kanyang bagong opisina ay payak lamang ngunit puno ng liwanag, malayo sa madilim at mapanghusgang kapaligiran ng dating mansyon. Dito, ang bawat desisyon ay sa kanya at ang bawat tagumpay ay bunga ng sarili niyang talino at pagsisikap. Hindi nagtagal na itatag ni Elena ang isang pundasyon na naglalayong magbigay ng legal na payo at emosyonal na suporta para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya, nakikita ni Elena ang kanyang sariling nakaraan, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang maling paniniwala na kailangang magsakripisyo ng labis para sa utang na loob. Ang pagtulong sa kanila ay naging bahagi ng kanyang sariling proseso ng paghihilom. Sa bawat ngiti ng isang babaeng nakalaya mula sa kanyang tanikala, nararamdaman ni Elena
na unti-unti ring nabubura ang mga peklat sa kanyang sariling puso. Si Enrico Santos ay nanatiling nasa kanyang tabi, hindi bilang isang boss o tagapag-utos, kundi bilang isang katuwang na may malalim na respeto sa kanyang kakayahan. Ang kanilang pagsasama ay binuo sa pagtitiwala at sa tahimik na pag-unawa na hindi kailangang madaliin ang lahat. Isang hapon, nang ang kulay ng kalangitan ay unti-unti nang nagiging kahelat lila, nagpasya ang dalawa na maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang oyaye na nagpapatulog sa lahat ng galit at sakit ng kahapon. Huminto si Elena at yumuko upang hubarin ang kanyang sapatos. Naramdaman niya ang malambot at mainit na buhangin na pumasok sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa, isang sensasyon ng pagiging malaya at konektado sa mundo na matagal niyang hindi naramdaman habang nakakulong sa matatigas na sapatos ng isang perpektong asawa. Ang bawat butil ng buhangin at ang dahan-dahang paghampas ng tubig dagat sa kanyang mga paa ay tila humihigop sa huling bakas ng kapaguran sa kanyang katawan. "You look so peaceful now, Elena." Ang malumanay na wika ni Enrico habang naglalakad sa kanyang tabi. Huminto si Elena at tumingin sa malawak na karagatan. Ang hanging dagat ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. "Ngayon ko lang naramdaman na sa akin na ang buhay ko, Enrico, na hindi ko na kailangang maging anino ng kahit sino." Tumingin siya sa lalaking naging angkla niya sa gitna ng bagyo. Ang presensya ni Enrico ay kailanman hindi naging nakakasakal. Sa halip, ito ay tila isang banayad na sikat ng araw na dahan-dahang nagpapatuyo sa kanyang mga basang pakpak upang muli siyang makalipad. Sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, dahan-dahang inilahad ni Enrico ang kanyang kamay. Hindi ito isang marahas na pag-angkin, kundi isang tahimik na paanyaya, isang pangako na hindi niya kailangang maglakad ng mag-isa kung hindi niya nais. Tinitigan ni Elena ang palad ng lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito, kung saan nakatago ang isang katapatang hindi kayang pantayan ng anumang hiyas. Sa isang dahan-dahang pagkilos, inilapag ni Elena ang kanyang kamay sa ibabaw ng palad ni Enrico. Ang init na nagmula sa pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay gumapang sa kanyang buong pagkatao, nagdadala ng isang pambihirang uri ng kapanatagan. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng abot-tanaw, ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad ng magkahawak kamay. Ang kanilang mga yapak sa basang buhangin ay tila isang bagong kwentong isinusulat, kung saan ang bida ay hindi na isang biktima ng tadhana, kundi isang babaeng natutunang mahalin ang sarili bago muling magbukas ng puso sa iba. Ang bawat paghampas ng alon ay nagbubura sa kanilang mga bakas, tila sinasabi na ang nakaraan ay wala ng puwang sa magandang bukas na kanilang tinatahak. Sa gitna ng payapang gabi, isang munting katanungan ang nanatiling nakalutang sa hangin. Handa na nga ba si Elena na harapin ang bukas na may kasamang bagong pag-asa at isang pag-ibig na tunay na nagpapalaya? Ang bawat umaga sa bagong tahanan ni Elena ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib at takot sa mga matatalim na salita, kundi sa banayad na sikat ng araw na humahaplos sa kanyang mukha at sa halimuyak ng sariwang kape na nagmumula sa kanyang sariling kusina. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na isang kaaway na puno ng mga itinatagong lihim, kundi isang kaibigan na nagbibigay ng puwang para sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang maliit na hardin, ang mga halamang dati ay lantutay ay ngayon ay malulusog at namumukadkad. Tila ba nakikisabay sa kanyang sariling pag-usbong mula sa mga abo ng nakaraan. Madalas siyang tanungin ng mga kababaihan sa kanyang pundasyon kung napatawad na ba niya ang mga Morales. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang sagot ay nananatiling payapa. Ang kapatawaran para kay Elena ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o pagtanggap muli
sa mga taong sumira sa kanya. Ang tunay na kapatawaran ay ang pagbitaw sa bawat hibla ng galit at puot na minsang gumapos sa kanyang puso upang ang mga taong yon ay hindi na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang mga Morales, si Victor na ngayon ay nagdurusa sa likod ng rehas, si Doña Carmen na nabubuhay sa anino ng sariling pagsisisi at si Clara na nagtatago sa sariling kahihiyan ay naging mga estranghero na lamang sa kanyang alaala. Hindi na niya kailangan ang kanilang paghingi ng paumanhin upang maramdaman ang sarili niyang kaganapan. Nahanap ni Elena ang tunay na kapayapaan sa pagtuklas muli ng kanyang sariling halaga. Hindi na siya ang makinang tinitingnan ni Victor, kundi isang babaeng may malalim na damdamin, matalas na talino, at isang pusong marunong muling magmahal nang walang takot. Sa piling ni Enrico, nalaman niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasakal, hindi nanunumbat, at higit sa lahat, hindi nanghihingi ng sakripisyo ng sariling dangal. Ang bawat haplos ni Enrico sa kanyang kamay, ang bawat pagtingin nito na puno ng paghanga, ay tila isang mahiyaing awit na nagpapatunay na ang isang sugatang puso ay may kakayahang muling tumibok ng buong sigla. Ang kanilang pag-iibigan ay isang tahimik na sapa na patuloy na dumadaloy, nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat araw na lumilipas. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento sa mga nakikinig ay isang paalala na ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang sunugin ang sariling pagkatao. Huwag mong sunugin ang iyong sarili upang panatilihing mainit ang ibang tao. Ang madalas na bulong ni Elena sa kanyang sarili at sa mga taong humihingi ng kanyang payo. Ang bawat babae ay may sariling korona na hindi dapat hayaang agawin ng sinuman. Ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano karami ang kaya mong tiisin, kundi sa kung kailan mo pipiliing tumayo, talikuran ng iyong hawla at lumipad patungo sa sarili mong kalayaan. Habang nakatayo si Elena sa kanyang balkonahe sa ilalim ng malawak at bituing langit, naramdaman niya ang isang matatag na braso na pumalibot sa kanyang baywang. Ipinatong ni Enrico ang kanyang baba sa balikat ni Elena, isang munting kilos ng pagmamahal na naghatid ng kakaibang init sa malamig na gabi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kanilang sabay na paghinga, isang ritmo ng pagkakaisa at kapayapaan. Wala nang mga katanungang naiwan sa hangin, tanging ang katiyakan na ang bagyong lumipas ay nag-iwan ng isang lupang mas mataba para sa isang pag-ibig na tunay na nagpapagaling at nagpapalaya. Sa wakas, ang ibon ay hindi na lamang nakalaya sa hawla, kundi natutunan na rin nitong awitin ang sarili niyang himig sa ilalim ng liwanag ng buwan.